Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking Day 68 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ang ngayong araw po ay ang pagpapatuloy ng series about the Knowing the Trinity. At ang topic po natin ngayong araw, October 2, 2024 ay Trinity and Salvation. And ang scripture po natin ngayong araw ay 1 Peter 1 verse 2, work who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctifying work of the Spirit to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood. Sa Tagalog naman po, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mula't mula pa at pinagbanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Hesukristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo, sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan. And teaching number 1, the Father ordains our salvation. Sabi po dito ng ating Panginoong, ang ating Diyos Ama daw po ay ang siyang nag-according sa atin ng salvation, o siya po yung nakakaalam kung kailan po tayo maliligtas at kung maliligtas po ba tayo. And teaching number 2, the Son accomplished our salvation. Sabi naman po dito na ang ating Panginoon Diyos naman po ang siyang nag-accomplish ng ating kaligtasan, like inangkin niya po yung mga kasalanan natin at siya po yung napako sa krus na tayo yung may gawa ng mga kasalanan na yon. Kaya para doon sa mga kasalanan at para po sa ating kaligtasan ay niligtas po tayo ng ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, the Holy Spirit applies the work of salvation. Sabi naman po dito na ang Holy Spirit po ay dapat na i-apply po natin yung work of salvation kung paano po tayo maliligtas. At hindi po dapat na nandun lang tayo nakatutok sa pagligtas sa atin ng ating Panginoong Diyos. Dapat po na may apply po tayo sa sarili natin na dapat gumawa tayo ng kabutihan para po tayo ay maligtas, at dapat po na kilalanin natin ang ating Panginoong Diyos para po tayo ay maligtas. Example po nito is yung pagiging pagbabantay mo dahil ikaw ay naging born again, yung pagiging baptize, nagbaptize ka and nagpabaptize ka, and dito po umpisa mong makakilala ang ating Panginoong Diyos. And dapat na magbago ka na and maging Christian life na ikaw, dahil umpisa ito ng kikilalanin natin ang ating Panginoong Diyos, dahil umpisa ito ng pagkikilala natin sa ating Panginoong Diyos. And application number 1, believe that salvation is by the grace of God. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na pagkatiwalaan po natin ang kaligtasan na hindi po natin gawa at hindi po gawa ng iba. At may gawa lang po nito ang ating Panginoong Diyos. Kaya po magtiwala po tayo or manampalataya po tayo sa ating Panginoong Diyos para sa ating kaligtasan. And application number 2, believe in the finished work of Christ. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na magtiwala o manampalataya sa mga trabaho na tapos ng ating Panginoong Diyos para sa atin at sa ikabubuti natin. And application number 3, believe in the sanctifying work of the Spirit. Sabi naman po dito na magtiwala po tayo sa sanctifying work of Spirit. Ito po yung para po tayo ay maligtas. Ito po yung aalala sa atin ng ating Espiritu para po tayo ay maligtas, at magtiwala po tayo para po tayo ay maging ligtas. And discussion, what are the rules of each member of the Trinity in our salvation? Para po sa akin ay, para po sa natutunan ko,
na ang Trinity po ay ito po ang salvation natin, na yung Father, Son, and the Holy Spirit na dapat po nating malaman para po alam natin kung paano po tayo maliligtas o may kaligtasan po tayo. The Father, ito po yung dapat na malaman natin, na ang ating Diyos Ama ang nakakaalam kung tayo po ay maliligtas at siya po ang nag-order nito. And the Son naman po, ito po yung ating Panginoong Diyos na siya po ang lumigtas sa atin sa mga kasalanan natin, na para po sa atin at maligtas po tayo. And ang Holy Spirit naman po, ito po yung Holy Spirit natin na dapat po ay sinusunod natin para po sa ating kaligtasan at para po tayo ay maligtas. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.